Simula noong pumasok ako sa kolehiyo, hindi na ako nag-expect na magkakaroon ako ng mga bagong kaibigan at circle dahil alam kong may konting layo na ang edad namin sa mga klase ko. Kasama na rin yung mode of learning namin noon na synchronous or online class. Kaya napakalabong makita ko sila ng personal. Ngunit sa hindi nasamang pagkakataon ay meron ako nakilalang grupo sa aking mga kaklase na hanggang sa kasalukuyan ay magkakasama kami at matatawag kong pamilya. Isa sa mga miyembro ng grupong ito ang ating makakasama sa araw at episode na ito. Siya ay isang tropa na nakitaan ko agad ng potensyal pagdating sa larangan ng filmmaking. Kalaunan ay napatunayan niya agad ang kanyang sarili sa akin. At naging katuwang ko sa ilang mga proyekto sa university tulad sa organization, sa mga school project at output namin, hanggang sa mga personal projects ko this year, 2024. So, yan. Wala na patumpik-tumpik pa. Papakilala ko na siya sa inyo. So, tara tropa, pasok ka na. Yay! Showtime. Ayan. So, welcome. Welcome. Okay. Welcome sa bahay namin, ha. Okay, so please introduce yourself without telling who you really are. Sino ba ako? Dakilang DOP mo. Dakilang DOP mo, dakilang camera operator mo. Dakilang kasabay mo umuwi. At madaming parang si Dudut all around. Dudut all around ng Team Payaman, no? Yes. So, all around. sige. Yun, basta all around ako, madami akong kayang gawin, mahilig ako mag-explore sa mga bagay-bagay na gusto kong gawin. Lalo na sa filmmaking, no? Pero aside dito, ano pa yung mga pinagkakabala mo sa buhay? Ngayon, nagtuturo din ako sa scouting. About scouting, nagtuturo din ako ng about skills. Yan, sa mga not-tying, first aid, bandaging, yun. Tapos, wala, yun lang. Mag-film, mag-boy scout. Yun lang ginagawa ko sa buhay, eh. Okay. So, ikaw pala ay Boy Scout. Laging handa. Pag sinapak. Laging dapa. Anyways, ayun, for today's video, pwede ba kita munang tawagin Mr. Gimbal? Ito eh. Para ma-hide natin yung identity Kung for yun today's yung gusto video. mo, gawin mo lahat ng gusto mo. Tsaka yun, trivia lang. Ito kasi si Mr. Gimbal, kaya ako siya tinawag na Mr. Gimbal. Since nung nagkaroon ako ng gimbal last year, siya lang talaga yung pinagkakatiwalaan ko na humawak nun, gumamit nun, maliban din sa kapatid kong bunso. Wow. So, most of the time, kapag may mga nakikita kayo sa mga projects ko na stable na yung shots, ganyan. Stable So, naman ako kahit walang gimbal. ayun. So, siya yun. And nabanggit na nga rin niya na siya yung aking pinaka-DOP pagdating sa mga projects na ginagawa namin. So, kumbaga for me, siya na yung film buddy ko this time. Wow, buddy. Yeah. Kasi before, meron din akong film buddy way back mga high school. And hindi ko na siya kasama kasi iba na yung landas na tinatahak niya. So, ngayon, ikaw na yung talagang nakakasama ko for itong mga ginagawa natin. Yeah. So, yun. Sabi mo nga, nakilala kita na meron ka ng potential tsaka hilig pagdating sa filmmaking. Gusto ko lang itanong sa'yo, paano mo na-discover itong pagkahilig mo sa filmmaking? Nung una, hindi talaga siya filmmaking eh. More on photography talaga nung una. Kasi nga, binigyan ako ng daddy ko nun ng DSLR na Nikon. Nakalimutan ko na yung model niya, kung anong model. Pero basta, sobrang luma niya na puro picture lang siya, yung wala siyang video. Walang video. Tapos, ayun, doon ako nag-start. Tapos yung mga picture ko nun, na-edit ko sa camera 360. Tapos sa PixArt, lalagyan ko lang ng chuchunis photography sa ilalim. Tapos doon lang ako nag-start. Tapos nung nag-high school, nung nakilala ko na sila Kong, sila Roger Racker,
nag-start na dun na ako na mahilig sa filmmaking nung kay Roger Acker. Parang naging siya yung hero ba sa filmmaking, si Roger Acker, si Jose Pagan. Yun. Almost same pala tayo ng story kasi sila rin talaga yung parang inspiration ko before. Na talagang, ay parang gusto kong try itong mga ginagawa nila. Ganun ka rin ba? Parang, Kasi tawag dito, parang ang cool niya tignan na DSLR lang pala, kaya mo nang gumawa ng ganong film. DSLR lang pala, kaya mo nang gumawa ng ganong film. Kasi di ba makikita mo sa mga pelikula, lalaki ng camera nila. Parang kailangan ganun din kalaki dapat yung camera mo pag gagawa kang pelikula. Tapos dun ko na dun din sa sinabi ni Kong na kung anong meron ka, yun yung pinaka the best na gamit na magagamit mo. Parang din na parang kaya mong gumawa ng pelikula kahit cellphone lang gamit mo. Parang dun ako na-motivate na kahit anong gamit na meron ako, mapamahal man yan, na mura lang yan. okay, which is good yun. So yun, speaking of kaya parang motivation natin sila na kaya natin gumawa ng pelikula. Pwede mo bang i-share sa akin, kung ano yung mga nagawa mo na before? Nung hindi pa tayo personally na nagkukross ng landas. Nung hindi pa tayo nagkukross ng landas, parang lang ako sariling gawa lang ba? Isa lang talaga yung isa lang yung parang project na pinagmamalaki ko kasi yun lang din yung project na nagawa ko. Pero nung mga ginagawa ko nun, naggagawa lang akong short film na kunwari, bibili ako sa tindahan. Kasi gawin ko lang siyang cinematic. Tapos kunwari, bibili ako pumunta akong SM, ganun. Videoan ko lang yung biyahe. Tapos lalagyan ko ng background music. Kukulayan ko ng ng mga nakalagay sa Viva Video. Oo. Yung mga Yung mga preset na filter. Mga preset na filter. Lalagyan ko lang ganun para magmukha siyang film. Tapos kung anong mga libreng tawag dito? Editing software. Tapos naisip ko nun, try ko mag-vlog ganyan. Tapos nahiya ako nun. Talaga yung lahat ng vlog ko nun dati, nasa kwarto lang, gano'n. Tapos tinukulayan ko siya. Kahit lang siya, yung vlog na 5 minutes, 2 minutes, tapos kinukulayan ko siya, tapos kung ano-ano pang puro montage, puro b-rolls, gano'n. Tapos isa lang talaga yung project ko na parang yun talaga yung project na tawag dito. Parang matatawag mo na project talaga. Na hindi siya mema lang ng ginawa mo mag-isa. Ayun. Yung gumawa kami ng trailer ng grade 10 sa El Filibusterismo. Gumawa kami ng trailer. Tapos ayun nga, di ba ginamit ko yun sa org? Yun yung ginamit ko sa portfolio. Isa lang siya. Tapos lahat ng mga nakapila doon, ang dami na lang gawa. Tapos ako yun lang yung gawa ko. Kaya hindi ko din in-expect na matatanggap ako sa org nun. Tsaka ang secret nun, kaya ka natanggap dahil sa akin. Kaya nga kasi kaklase mo ako Tsaka tawag dito, nung tinitingnan ko rin kasi yung mga portfolio na nun, parang nilalagay ko yung sarili ko, the year, parang mas younger pa yung sarili ko. Kasi, syempre hindi ko pa rin naman matatawag yung sarili ko as professional until now. So parang... Pero mas madami ka lang siguro mas marami kang napagdaanan sa akin kaya mas angat ka sa akin ng konti. In terms of experience. Pero yun, nung pinapanood ko siya, parang alam mo yun, na nagbalik tanaw din ako dun sa way paano ako nag-start din gumawa ng mga film kasi experiment lang naman tsaka wala naman din nagturo sa atin maliban sa parang inspirasyon lang mula dun sa mga taong gumagawa na rin ito, which is si Pao, si Eman, Dalit Eman, tapos si Roger Raker, di ba? Roger Raker. Yeah. Tapos nabanggit ka kanina, parang nung nag-cruise na yung landas namin, may mga iba't ibang projects na rin tayong nagawa na talagang for me is parang pwede ko siyang ipagmalaki until now. Kahit parang yung iba doon halata mong parang napapakiramdaman pa tayo Oo na talaga.
sobrang parang natuwa ako nung unang gumawa tayo ng project. Yung sobrang biglaan lang na, tara gawa tayong short film, ganyan-ganyan. Tapos yun yung una ko talagang passion project na as in yun talaga pinakauna sa buong buhay ko na gumawa ko ng passion film. Tapos nangangapa din ako ng time na yun kasi dito magka-camera off ako agad ng DSLR. Buti na lang kamo yan sa org natin. Nakabisado ko yung SLR mo. Kasi kung hindi ko nakabisado SLR mo ng org natin, mahihirapan ako nung naggawa tayo ng project natin. So, di ba you're talking about dun sa episode, ito ba yun, di ba? Episode 1 ba yan? Yung episode 1. Na sobrang random din. As in, talagang masabi ko nga maliban dito kay film buddy ko, parang swerte din ako dun sa yung mismong grupo na nasamahan natin. Kasi out of nowhere din yun hindi naman tayo totally magkakakilala. Di ba? Ano lang talaga hindi naman tayo yung magkakaibigan nung nagsimula yung face-to-face class. Like, out of nowhere, bigla akong lalabas. Kaklase niyo pala ako. Tapos, sabay, magiging kasama pa ako sa org agad. Tapos, random na magbibilas tayo sa isang tropa. Tapos, magiging tropa pala. Ganon. Sobrang random nung nabuong circle natin. And, naniniwala ako na parang hindi siya aksidente. Kumbaga parang may purpose na tayo pinagsama. Or tayo ngayon yung magkasama din sa mga ginagawa natin. May purpose talaga siya. Kung bakit tayo yung magkakasama kasi tayo din yung nagkakaintindihan. Kasi iba talaga pag pag sobrang random Pag hindi kasi random, yung parang magkaka-vibes na talaga kayo ng alam nyo talaga. Yun pa yung madalas nag-aaway-away. Kaya yun. Yeah. So yun, parang almost 3 years na rin tayo magkakasama as classmates. Tapos dagdag natin yung parang naging wake up call mo na nagkaroon ka na interest sa filmmaking. And today, lalo na sa natin, sa course natin, sobrang na-open yung minds natin about what's really happening sa industry. Lalo na sa papasukan natin sa industriya ng pelikula. So, sa tingin mo, parang kamusta yung film industry na meron tayo dito sa Pilipinas? Observation mo lang bilang isang nangangarap na maging filmmaker at bilang isang estudyante. Sa observation ko kasi, mas talaga ngayon ng indie mas nangingibabaw ang indie. Parang mas napopromote pa yung mga pelikula na indie kaysa sa mainstream. Kasi sabi nga ni Direct JP nung umaten tayo sa talk niya na Philippine cinema hindi pa siya namamatay, naghihingalo pa lang siya, kaya pa nating ma-survive. Kaya pa nating maitaas ulit yung mainstream. Kasi ang gaganda ng pelikula ngayon kaso wala nanonood. Parang ang dami nang gumagawa ng pelikula ngayon na hindi siya typical na storya ng mga Philippine movie. Kaya sana maging isa tayo sa mga maging susi para mabuhay ulit ang mainstream na movie. Lalo na today kumbaga parang sa factor na kailangan i-consider, ang daming epekto parang meron na kasing parang mga online platforms, di ba? Na-available. Parang hindi mo na kailangan pumunta ng sinihan. Parang sa TV mo na lang, pwede mo nang panoorin yung gandang pelikula, antayin mo lang siya. Sa mas murang halaga. Kasi nagiging practical yung mga tao. Pero way din naman siya para kumita yung pelikula, pero yung panonood mo talaga ng physical sa sinihan, iba talaga yung pakiramdam pag nanonood ka sa sinihan Andun talaga yung yung power ng mismong pelikula. May lalabas ng pelikula kung bakit siya naging pelikula. Tsaka if i-compare mo siya na you're watching on your comfort sa bahay, comfortable nga, pero yung pinaka parang wow factor ng movie nasa sinihan pa rin talaga. Kasama ka nanonood na random na tao. Tapos parehas kayo ng reaction. Pero di mo naman siya kilala.
Tapos magtidinginan kayo, magtatawanan kayo. Yung mga ganong experience na nung nanonood ako ng sa sinehan. Iba talaga yung atmosphere pag nanonood ka sa sinehan. Sine. Kaya yun, sa mga nanonood sa amin ngayon, nakikinig, isa sa mga parang paanyaya rin namin is patuloy pa rin natin supportahan yung pelikulang Pilipino by watching it sa mga sinihan. Marami po tayong pelikulang deserve mapanood ng maraming tao. Exactly. And ito rin po kasi yung buhay ng pelikulang Pilipino at magiging buhay natin in the future eh. So if hindi na siya masusuportahan sa panonood ng sine, yun nga, yung state talaga nung film industry ngayon is naghihingalo talaga siya. So magtulong-tulungan tayo na isalba siya paunti-unti kahit paano, diba? So yun, related pa rin sa film industry. So sabi ko nga, 3 years na tayo magkasama and we're doing different films. We did music video this year. Tapos may mga short film na nakalinya na, and sa mga future pa na gagawin natin. So medyo pa tayo kumbaga nag-explore pa rin, 'di ba? Experimental pa lahat. Yeah. So pero ang tanong ko is parang sa ating dalawa or sa grupo din natin, without mentioning them, ano yung parang nakikita mong opportunities na maaari nating ma-contribute kahit as early as now sa film industry natin sa Pilipinas? Promotion talaga eh. Kasi hindi naman sobrang laki ng reach natin, pero kaya natin mag-promote. Di ba? Sabi nga nila sa advertising, word of mouth ang pinaka the best na advertising sa mga bagay-bagay sa mundo. Kaya kung parang banggitin mo lang sa katabi mo na, alam mo ba, maganda yung gantong pelikula, panoorin mo, try mo sa sinehan. Yung ganong statement lang na masabi mo sa mga kaibigan mo, makikurious sila eh, na bakit sa sinehan, bakit kailangan sa sinehan pa panoorin, bakit ganyan. Kaya ngayon nanood ako sa sinehan ng anong pangalan ulit nun? A Glimpse of A Glimpse of Forever. Nung pinanood ko sa sinehan, nalungkot talaga kasi ang konti na nanood. Pero nung after nun, parang mas gumaan yung loob ko nung naran ko siya sa Twitter. Nung naran ko siya. Kasi feeling ko, konti lang naman makakabasa nun, pero at least may makakabasa nun na random na tao na makikita niya na maganda pala to, sana try natin panoorin, ganyan. Yung curiosity ba ng mga tao? Oo, tama. Ngayon, ang laking tulong na rin nun para sa industry. Kahit hindi tayo maglabas ng pera, makakatulong tayo sa industry na mabuhay siya ulit, ma-revive natin. Kahit sa pinakasimpleng paraan natin, di ba? Na kaya. Pero in terms sa pagpaproduce naman, anong sa tingin mo yung ambag natin so far? Kaya na natin. Kung hindi pa natin kaya hindi pa natin kaya mag full length. Pero sa pag pinagsama-sama natin tayong lahat, kaya natin makabuo ng makabuluhan na pelikula na, kasi minsan parang yung circle na lang din ng film industry yung nanonood eh. Parang sila din yung pupuri. Kaya parang nagiging masyadong yung mga tayo yung mga bago, mas ginagawa natin siyang masyadong perfect. Kasi ang nanonood na lang din is yung nasa circle ng film industry eh. Kaya tawag dito, kung kaya natin makapasok ng mainstream, try natin pasukan ng mainstream kasi yung general public yung kailangan, yung gusto nating makanood eh. Exactly. Kaya ang feeling ko, kaya naman natin pumasok ng mainstream as of today. Kaya. Parang kaya natin talaga. So yun,
hindi tayo lalayo. So parang we're still in the industry pa rin. Usapan natin. Kasi tayo, ang sinasabi ng mga, huwag natin sabihin older kasi baka masyado ano sa edad eh. Pero yung mga mas experience sa atin sa industriya, sinasabi nila na parang malaki yung hope nila sa future ng Philippine cinema, sa film industry, sa ating mga next generation eh. So parang ang tanong ko sa'yo is, ano yung mga hindi pa nagagawa or nasusubukan sa Philippine cinema or kahit sa television na willing ka na parang gawin siya or subukan given ito yung time frame na meron tayo today? Babalik tayo kay Kong. Kasi yung superhero film niya talaga, parang may gusto lang talaga, may inaantay siyang tao mag-initiate na kami mag-produce, ganyan. Parang gusto ko maging successful para kaya ko siya i-produce. Na kung ano yung gusto niyang mangyari, may bibigay ko. Kasi sobrang wala pang gumagawa nun sa mainstream, kahit sa indie. Wala pa talagang gumagawa ng superhero film na level sa Avengers. Oo, exactly. Sa gawa ng Marvel. Parang yun talaga yung gusto kong magawa kung makakapag-produce ako ng pelikula. At least kahit ako may parang part of me, parang sabi ko, feeling ko kaya hindi pa siya nagagawa kasi meron pang inihintay ng mga tao. May inihintay siyang taong kayang gumawa nun eh. So parang, ang ko naman, parang if personal level, parang iniisip ko rin na, baka inihintay lang ako ni Kong or may mga inihintay siya, hindi lang isang tao, kundi grupo ng tao na talagang parang bibigyan siya ng sapat tsaka matibay na rason para ituloy siya. Kasi parang ngayon, pag pinag-uusapan natin nila to, medyo malabo-labo na ba? Medyo, hindi naman siya sobrang labo. Parang may gusto talaga siyang may inaantay siyang something na mangyari na baka ito yung sagot sa superhero film, ganun. So what if tayo pala hinihintay niya? Malay mo, kaya kung power. Kami. Power sa'yo. Nandito lang kami. Wait mo lang kami ng another 2 to 3 years. Tutulungan ka namin. Kere boom boom namin yan. Yeah, kere boom boom. Pero nice yun I mean, parang hindi ko rin maisip na isagot yung part na yun. Kahit sobrang TV pa na ako. Kasi parang, yun, medyo, parang sa akin din parang, parang di nata nila na pag-uusapan. Pero, isa yun sa mga promising film na marami din nag-aantay. Kasi fan ako ng Avengers eh. Kaya inaantay ko yung level sa Avengers. Kaya di ko talagang nakakalimutan na sinasabi ni Kong na kaya niyang higitan yung superhero film niya na kaya higitan yung Avengers. Di ko talaga siya makalimutan. Tsaka knowing Kong TV kasi di ba parang lalo na if nasubaybayan nyo rin siya from 2015-14, talagang hindi mo naman iisipin na kalain na yung ganung itsura ng tao or yung parang nag-addict lang online na parang binubulong niya na sisikat din ako, magiging kilala ako, ganyan. After almost 10 years, maaabot pala niya, di ba? Wala namang walang something special sa kanya na papanoorin mo. Na yun lang talaga yung ginagawa niyang content, na papanoorin mo siya para sa prank. Yung ibang content creator, yun lang, may pinafokusan silang isang bagay tapos hindi na sila mag-iisip ng ibang content na hindi na sila iikot sa na hindi na ikutin yung mundo. Hindi kasi katulad ni Kong na lahat ng gawin niya special kasi pinag-iisipan niya lahat. Wala siyang ginawang ilalagay mo na lang sa basura. Although may sinasabi siya na may hindi ako in-upload kasi hindi siya pasok sa standard ko. Yung standard talaga niya yung gusto kong gusto kong makuha ba. Tsaka yung mindset na meron siya.
yung mindset niya na naging mindset ng lahat ng vlogger. Pero iba pa rin yung Kong TV. Iba pa rin yung Kong TV eh. May something sa kanya na parang pag pinanood mo siya, hindi mo na siya titigil panoorin. Kasi may aabangan ka sa kanya eh. Yung sa kanya ata nag-start yung may plot twist talaga sa mga vlog eh. Oo, siguro itatrack mo nga rin, no? Sa atin na dito sa Pilipinas. Kasi, iba ka talaga Kong TV. Ang ginawa niya kasi, ang pinakwento niya palagi, pinagsama-sama niya lahat ng pinapanood ng content creator sa ibang bansa. Pinagsama-sama niya lahat yun, tapos gagawin niya sa vlog niya. Kaya, hindi mo maiisip yun, mahirap maiisip yun. Iba talaga. Over sa'yo Kong TV. And for the last question sa usapan natin, tropa, Mr. Gimbal, ayan, tsaka Film Buddy. Dami ko tawag sa'yo. Ayun, ako parang meron ako mga short-term plan or yung parang mga initially itong buwan, next month, or for the rest of this year, kahit April pa lang, May pa lang, ganyan. So may mga parang iniisip na akong plano na gusto ko siyang gawin, ganyan. And then may mga long term din ako eh. Like long term na 3 years, 5 years, or even 10 years, ganyan. Ikaw ba, sa personal perspective mo ngayon, parang how do you see parang itong pagpa-partner natin and yung grupo na sinasamahan natin na gagawa ng mga film pa sa mga susunod. Parang how do you see yung grupo natin for the next 5 years? Gaantay lang naman talaga kami sa'yo eh. Kasi ikaw ang kumakausap eh. Ikaw ang tulay ng lahat ng project. Yung short term, sa'yo talaga nakasalala yung short term namin. Pero yung long term, sana matupad na yung yung Antipolo, yung mga Sambales. Antipolo, Sambales. Ano po ba yan? Pero about sa film, sa group natin, mahirap siya kasi parang natagpuan na ng mga kasama na iba nating kasama yung calling nila. Parang sa ganito talaga ako eh. Parang feeling ko ito talaga yung gusto kong gawin eh. Pero parang sa group natin, parang interesado pa rin naman sila gawin. Kung sa long term, sana lahat pa rin tayo magkakasama gagawa ng superhero film. Kong TV. Doon tayo papunta, Power. 5 years from now, 3 to 5 years. Antayin mo lang kami kung kami din ang gagawa ng superhero film mo. Tama. Pero yun, yung sabi nga ni Mr. Gimbal. Kasi sa ngayon, medyo busy pa rin kasi sa mga activities sa school. Sabi ko nga, parang gusto ko na rin matapos to, yung school year. Parang gusto ko na lang siya itawid. Yun yung perspective ko. Kasi mas gigil ako na mas mag-explore na further sa ginagawa namin. Although, in reality rin, napakahirap din po kasi nung industry namin. Kasi hindi siya madali. Ayun, ngayon nas parang passion level pa siya. Pero kung tutusin, ang gastos, ang mahal din eh. Parang for us to create a simple short film, hindi nalalagpas ng 5 digits ang gastos overall. Kami na parang ang baon lang namin 300 per day. Tapos estudyante. Pamasahe mo pa. Yung pamasahe mo pa. School. So parang negative. Kung own pocket, napakahirap. Kaya, yung sinasabi ni Mr. Gimbal na kumakausap ako, and yun, talagang I try my best to nandun yung parang strive ko talaga. Kaya feeling ko may nanonood din naman dito na kinakausap ko. So parang, ito po, isa po siya sa mga kasama ko na talagang we're striving na masubukan at least lahat, papasukan namin lahat, matry namin lahat, and mapatunayan namin sa inyo na worth it. Although we're starting pa lang talaga, pero naniniwala ako sa mga kakayahan ng mga kasama ko. Ito, ni Mr. Gimbal. Kaya talagang
parang nandun yung commitment, pero so far mahirap pang magtuloy-tuloy. Pero yun, parang ang nilook forward talaga natin is hopefully, sabi mo nga, parang kahit may nararamdaman na yung iba nating kasama na ibang calling, parang meron pa rin tayong isang vision 3 to 5 years from now. And bali mo, kilala na tayo nun, di ba? Basta ngayon, Kilala na tayo. Medyo kilala na tayo. ayun. So basta parang ngayon, paunti-unti, baby step, little step, we're trying our best to do that. P2 step. Yeah. So yun yung parang gusto namin talagang gawin, subukan. Tsaka knowing me kayo, mga nanonood nito, knowing me, di ba, parang alam nyo naman kung saan ako nanggagaling ever since. So, parang ngayon ko lang din kasi talaga masasabi na meron akong grupo, meron na akong partner ngayon, and ready na kami na magpakilala paunti-unti. Lapit na yan. Yun. So, ayan, parang any last word na gusto mong i-share for this Ano? secret convo? Stream can stay unawake sa YouTube. Search nyo lang Bullet Group. Makikita nyo doon pangalan ko. Tapos ang mukha ko, halos lahat ng vlog mo. Nandun yung mukha ko. Kaya parang di siya secret convoy. Pero ayun, at least parang nasubukan mo rin, di ba? Itong vlog na to. Tsaka, Narinig na nila yung boses ko. yun, that's what. Ayun. Basta manood lang kayo. Try nyo, kahit isang beses lang sa isang taon, nood kayo ng pelikula sa sinehan kasi sobrang dugi na talaga. Nahihirapan na din yung mga producer kaya ayaw na lang, tinitipid na yung mga pelikula. Kaya ako nagrereklamo ko yung pangit yung mga pelikulang bago kasi tinitipid na kasi nga wala nang nanonood. Ano. Kaya yon, pelikula. Yan. Number 1 priority. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Tama. Mabuhay chips. Thank you. Yan lang po. Maraming salamat sa pag-invite sa akin kahit Uy, ikaw na gano. Ikaw na gaya nito. Ay, hindi. Ikaw nag-chat ka sa akin invite mo ako Pero sinabi ko sa yung invite mo ako. So ayun, thank you so much, Mr. Gimbal, and Sunod ulit. yeah, susunod ulit. And yun, parang more or less sa mga pelikula na planong gawin, ginagawa or pinoproduce na namin sa time na ina-upload namin to, isa to sa kasama ko. So yan, maraming salamat. Ay, hindi ka pala pwede mag-promote, no? Secret Convo to. Sa ibang vlog na lang. May promote ko. Social mo, social media, pero tsaka na, Secret Convo to eh. Social media. Pero tsaka na. So yun lang guys. Lagay mo yung Instagram ko na pinapost ko yung mga picture ko. sige. So yun lang guys. Maraming salamat. Kami tayo. Bye-bye. Basta pa nakakagimbal yung profile ko. Thank you guys.